Programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilan at pamunuang ito. Di lang basta usapan, di lang basta babanat. Diretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Ngayong umaga po, diretsahan po pag-usapan po natin ito pong lagay ng agrikultura at particularly yung presyuhan po ng bigas po at sa darating pa na linggo. Dahil may inaasahan po tayong oil price hike na naman po next week. Kasama po natin po sa linya ang chairman po ng Samahang Industriya ng Agrikultura. Pabati muna po natin po Engineer Rosendo. So sir, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Idol Mark, magandang umaga sa lahat. Opo, sir, siguro diretso na po ako dito po sa ating pong katanungan. Ano po ngayon ang kasalukuyang galaw po ng presyo po ng bigas sa bansa? At dito po sa Pangasinan, meron po bang inaasahan po na pagbabago po sa mga susunod na linggo, Sir Sendong? Yeah, so far naman, yung harvest natin tapos, no? Bali magha-harvest ulit tayo ng around March time. Ang presyo naman ngayon ang monitoring natin yung out is around 37 to 38 pesos ang out ng mga miller. So retail siguro nasa 42 to 43 pesos. Okay. Pero dito po sa natin itong current na presyohan po natin compare sa price o market farm gate na tinatawag po natin Sir Sendong, wala naman po itong parang discrepancy, sobrang layo po o sobrang mahal itong pinapatong po ng ilang mga nag-aangkat Sir Sendong? So far naman yung farm gate dahil hindi naman anihan, may konting nag-aani lang. Medyo mataas pa yung presyo ng farm gate, no? Pero we expect na kung pagdating ng March, mababa ulit yan ng around 17 to 18 pesos. Yun ang estimate natin yung fresh harvest. So yung dry, yung 14% moisture, more or less nasa around 19 to 21 siguro. Yun ang range ng estimate natin sa March. Opo, sa ilang pahayag po ninyo sa mga nakalipas po na week na interview po ninyo, parang nabanggit nyo po na dapat hindi samantalahin at hindi po nyo nakikita na dapat po magpatong ito pong mga po natin nag-aangkat ng yung pong mga nagtitinda ng sobra-sobra sa presyuhan po ng bigas sa Sir Sendong. Yeah, oo. Dapat naman huwag samantalahan, no, yung price ng bigas. And alam naman natin majority ng ani naman. So, ani medyo mababa and yung mga stocks ngayon is hindi naman dapat sumipa na pataas ng masyado. Pero ano po sa tingin po ninyo ang pwedeng maging epekto, gaano po kalaki po yung pwedeng maging epekto po sa napipinto pong pagtaas ng presyo na naman ng petroleum products nito pong darating po na Martes next week sa presyo po ng bigas, Sir Sendong? So far, dapat kung may adjustment, yung freight lang. Dahil yung price kung tumaas man ang tingin natin hindi naman masyadong sumita pataas ang presyo. Okay, so hindi po ito dahilan para po manamantala yung ibang nagtitinda sa merkado, sir. Yeah, yun ang dapat na tutukan natin. So, and may imported rice na pumasok din, no? And sa tingin natin stabilize naman yung presyo. Yung mga stocks ng local miller siguro maubos by itong February. So may ani naman tayo ng March, no? So
ang tingin naman natin wala naman tayong problema sa stocks. Mhm. By saying this, tama po, no, ang pagkakaintindi ko, wala sapat po yung ating pong supply ng bigas ngayon para mapigilan po itong drastic na pagtaas po ng presyo po. Kahit tumataas po yung gastusin po, lalo na sa kanilang transportation na Sir Sendong. Yes, so wala tayong nakitang paggalaw ng malaki. So ang ano natin is stable ang presyo. By March ang tendency is bumaba pa, no, yung presyo. Yun ang tingin natin. Apo, sa current na pakikipagdialogo po ninyo dito po sa mga magsasaka natin, particularly dito sa Pangasinan, ano po yung pinaka ano po ngayon na sentro po ng inyo pong focus usapin po, lalo po sa sektor ng agrikultura, syempre? Siyempre, medyo dismayado ang atin mga rice farmers dahil noong anihan, bagsak ang presyo ng palay, no? And yung subsidy sana na fertilizer na ma-distribute sa kanila na on time, hindi na idating sa kanila yung mga pataba. So, yun ang isang malaking problema. So yun ang isang nakita natin. And of course, ang isa pang nakita natin na problem is yung presyo ngayon. Medyo mataas yung palay pero siguro 1% lang umaani. So yung majority na umaani last time is hindi nakatikim ng magandang presyo, no? So ang sabi nila nasa traders naman yung palay na So hindi sila ang kumita. So yun ang mga reaction na nakausap natin yung mga magsasaka. And of course ang sinabi natin yung solution talaga is yung tariff ibalik sa 35% para at least makita natin yung makatulong dito sa atin magsasaka kung tinaas yung taripa. Opo. So far dito po sa ating po pakikipag-ugnayan, no, with the DA, with the DAR at ilang pa po na mga ahensya po ng ating pong pamahalaan na may direktang ano po dito sa agrikultura, ano po yung masasabi natin na promise na pwede pong maasahan po ng ating pong mga magsasaka dito po sa lalawigan? Of course, yung dryer na sinasabi ng atin Department of Agriculture, pero yun ano pa yan, expected kung itayo mga yan, baka third quarter pa lang ng taon nito, no? So inaano pa rin natin is ina-expect pa rin natin na ang daing ng magsasaka is sana tumaas konti yung presyo ng palay at para at least hindi sila lugi, no? And last time kasi Idol Mart na ang lugi nila is almost 1 hektarya umabot ng 10 to 15,000, no? Grabe, no? So grabe 'yun, grabe. We hope na ito is hindi maulit kasi kung maulit ulit talagang hindi na sila magtatanim at magkakaproblema tayo. Apo, yung drying facilities na binabanggit po ninyo na ipinangako, may target area na po dito, Sir Sendong, sa Pangasinan na pagtatayuan ito? I think titingnan nila, no, kung ano ang area na pwedeng lagyan. Pero ang tingin natin is yung importante pa rin yung yung buying price, no, ng palay para mas attractive sa kanila. And ang sabi nga ng mga magsasaka na kausap natin,
maski wala na yung mga subsidy, basta maganda yung presyo ng Presyo. palay, Mhm. okay na sa amin. Mas sigurado pa ang kita namin kaysa yung subsidy na binibigay sa amin. Mhm. Tama nga naman. Pero anyway, Sir Sendong, ano po ang inyong panawagan po ng SINAG? Siyempre sa pamahalaan po natin na para po manatili po na abot kaya ito pong presyo po ng bigas sa kabila po ng mga tumataas po na mga presyuhan din po na kailangan sa agrikultura. Kaya so far naman, kung makita natin yung gulay, medyo bumaba na, no? Yung highland vegetable, yung lowland vegetable, yung mga kamatis, medyo bumababa na. Yung lowland vegetable na expect natin na damage last month, siguro by 45 days, so mid of itong February, nakikita natin normalize na rin yung local natin yung lowland vegetable. So far ang presyo naman ng egg, chicken and pork mababa rin, no, compare last year. Same month last year, sabi natin January 2025 compare sa January 2026, mas mababa ang presyo ng egg, chicken, tsaka pork, no? And masasabi natin yung production natin tuloy-tuloy. Hopefully hindi naman medyo bumagsak yung farm gate price na hindi rin kumita ang ating mga producers. Okay, maraming salamat po Engineer Rosendo Son, Chairman po ng SINAG. Maraming salamat po sir at magandang umaga po. Yeah, magandang umaga, Idol Mart. Magandang umaga sa lahat. Yan po ang panayam po natin po kay Engineer Rosendo. So po ang chairman po ng SINAG. Anyway, tama nga naman po no, na sana yung buying, yung pong pagbili ng kanilang produkto po direkta para hindi po malugi po itong ating pong mga magsasaka. Maraming salamat po sa pagtutok mga idol at syempre mamaya-maya babalik po tayo pagkatapos po ng ilang paalala. At yan po ang ating pong panayam sa chairman po ng SINAG na si Engineer Rosendo So, hinggil po sa usapin po ng presyuhan ng bigas sa bansa at sa lalawigan po ng Pangasinan. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.